Tumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating araw-araw na talata. Tayong ngayon nasa Exodus Kapitulo 18 simula versikulo 21 hanggang versikulo 23. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabigat ay na kaso lamang ang iharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gawin mo, tulad ng ibig ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin nila. So, sa passage na to, tinalakay dito yung payo ni Jethro kay Moses. At yun nga ay ang pagtalaga ng mga leader. So, mapapansin nyo dito na nagsuggest si Jethro na may leader ng 10-10. So, sa panahon natin ngayon, ang tawag doon ay cell group. So, may leader din na para sa ang kanyang hinahawakan ay 50 or 50. At may leader din na para sa 100. Pero may leader din na para sa 1,000. Pero, so, mapasabi natin na ang discipleship ay hindi lang pang New Testament. So, dito nga sa Old Testament, panahon pa ni Moses, may discipleship na. Okay? Halimbawa, yung leader ng 1,000. So, kapag siya ay magbibigay ba ng command, uutusan niya yung 1,000 tao? Hindi. Anong gagawin niya? Ang uutusan niya ay yung 10 na leader ng 100. So, igagather niya yung 10 para magbigay ng command or magbigay ng utos or kung ano man. At syempre, yung leader naman ng 100, hindi niya uutusan yung 100 mismo. Ang uutusan niya ay yung leaders ng 10. Igagather niya rin yung 10 leader na may tigsa 10 hinahawakang tao. Kaya siya ay leader of leaders. At kalaunan, yung leader naman ng 10 na ang tawag natin ay cell group leader, siya yung mag-uutos naman or magbibigay ng command or kung ano man doon sa hinahawakan niyang 10 tao. So, yun ang kanilang quote-unquote chain of command. Galing kay Moses, ibinibigay kay Moses yung pinakamahirap. Tapos yung mga madali lang ay doon sa leaders of 1,000, leaders of 100, leaders of 50s, and leaders of 10s. So, yung pinakamababa sa group leader. So, sa pagitan ni Moses at ni Jethro, ang tawag doon ay mentorship. Kasi si Moses leader na. Si Jethro mas matanda kay Moses, kaya pinapayuhan ni Jethro si Moses. So, mentorship ang tawag doon. So, sa pagitan naman ni Moses at yung mga leader or judges ng tao na ginaguide niya or dinidisciple niya, so yun ang discipleship. So, magkaiba yun. Huwag nawa kayong malito. So, meron dito mentorship at discipleship. So, Old Testament pa lang meron ng ganun. So, discipleship is a must. Kaya, ano pa? Kaya kayong mga leader, kung ganyan ang ginawa ni Moses nung panahon niya, pwede rin niyang gawin sa mga panahon natin ngayon. Huwag na umasa doon sa tinatawag na one-man team. Kasi yung one-man team, katulad ni Moses, so nahihirapan siya kasi millions yung hinahawakan niya na tao. So, mahirap pag one-man team. Malungkot ang leadership or ang ministry kapag nag-iisa ka lang. Kasi pasan mo lahat. Pero kapag yung mga member mo naging co-leaders mo na rin at may hinahawakan na rin silang mga tao under their leadership. So, mas madali na lang ang ministry. Mas bumagaan ang ministry. Kasi hindi mo napasan lahat. Kumbaga, yung command responsibility ay hindi napasan lahat ng leader. So, may mga co-leader na siya na dati niyang member
na nag-rise up, na train niya at naging leader na rin. So, noon pa man ganun na ang nangyayari. Pwede rin yung gawin ngayon. Ang ibang church ganyan na ginagawa. Church namin ganyan ang ginagawa. Meron kaming School of Leaders. So, sa inyo, ano? So, sa mga leaders dyan, huwag kayong matakot na magkaroon ng mentorship. Pwede kayong magpa-mentor sa kapwa yung leader na may karanasan na. At sa mga members naman dyan, huwag kayong manatiling members. So, kalaunan, matitrain kayo, madidisciple kayo para rin maging co-leaders. Kasi gano'n naman talaga eh. Kaya ikaw, kung leader ka, sino ang mentor mo na nagtuturo at nag-guide sa'yo? Ka-level ba siya ni Jethro? Kung hindi, baka iba ang tinuturo niya sa'yo. At syempre, sa mga member dyan, dapat ang leader nyo ka-level ni Moses. Yung tinuturo tama. So may discipleship. Kasi dito yung standard ni Jethro ang taas. Dapat may takot sa Diyos ang leader. Hindi yung basta nagli-leader-lideran lang. Hindi sapat na may pera ka, pwede ka na maging leader. No. So dito nga, yung suggestion ni Jethro kay Moses, dapat may takot sa Diyos. Kasi gano'n naman talaga dapat ang leader, may takot sa Diyos. Kaya ikaw, sino naman kaya ang iyong quote-unquote Jethro or ang iyong mentor? At sino naman ang iyong Moses na iyong leader or cell group leader? So, sino sila?